Isang mabiyayang araw po sa lahat. Ako po si Brother Michael Puno ng Catholic Faith Defenders, Minor Basilica Parish and La Purisima Concepcion. Ang video pong ito ay ginawa natin upang sagutin ang ilang argumento ng isang pastor patungkol sa pananampalatayang Katoliko at narito po ang kanyang mga argumento. Compare it sa totoo. So saan ba natin dapat i-compare ang ating mga religion para malaman natin kung hindi ba peke yung pinasukan nating relihiyon? We should compare it to the early churches dahil ito ang genuine na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Meron bang account ng early churches may mga pari na nakakapagpatawad ng kasalanan? Meron po. Ito ay mababasa natin sa Kabanata 20 ng Aklat ng Juan, ang talata ay 33. Ganito ang pagkakasabi. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Malinaw po sa talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay ibinigay ang sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan sa kanyang simbahan. At susundan iyan ng isang talata pa sa Biblia na mababasa natin sa 2 Korinto, ang kabanata ay 2, ang talata ay 10. Ganito ang sinasabi. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Idagdag pa ho natin ang isang dokumento na nagpapatunay na sa simbahang itinatag ni Kristo ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ito ay mababasa sa Didache na sinulat pa noong taong 90 AD. Isasali na po natin sa wikang Tagalog. Sabi diyan, sa simbahan ipagtapat ang inyong kasalanan, ipahayag mo muna ang iyong mga kasalanan upang ang iyong hain ay maging dalisay. So malinaw po ng mga apostol sa sinaunang panahon pa ng Kristyanismo ay nagpapatawad na nga ng kasalanan sapagkat ito ay ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ay binigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang simbahan. Meron bang account na bininyagan ang sanggol? Ulit po, meron po ulit. Ito ay mababasa natin sa Gawa, Kabanata 2, ang talata ay 38 hanggang 39. Ganito ang pagkakasabi. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sa talata 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at para sa inyong mga anak. Malinaw po, sa panahon pa lang ng mga apostoles, ang sakramento ng bautismo ay hindi pinagkakait sa mga bata. At susundan pa natin yan ng isang pag-uutos ng Panginoong Hesus na mababasa natin sa Kabanata 28, ang talata ay 11 ng Aklat ng Mateo, na ang kanyang inuutos, habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya ang mga bata ay kasama sa pangakong kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos sa lahat ng tao. Meron bang account na si Mary ay makapangyarihan? Hindi nga siya na-mention after the day of Pentecost.
Meron po. At ito ay mababasa natin sa Galatia, Kabanata 4, ang talata ay 4. Ganito po ang pagkakasabi. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Malinaw po, pagkatapos ng Pentecostes ay nabanggit pa rin ang mahal na Birheng Maria ng mga apostoles, lalo sa kanilang pangangaral. At kasunod pa dyan, sa isa pang talata na mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, ang kabanata ay 12, ang talata ay 1. Ganito po ang pagkakasabi. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw na nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. So, ayan po. Malinaw po na ang mahal na Birheng Maria ay nababanggit pa rin ng mga sinaunang Kristiyano o ng maging mga apostoles sa kanilang pangangaral. At meron pa nga tayong mababasa mula sa dokumento ng simbahan na isinulat ni Athanasius, taong 362 AD. Ganito na po ang pagkakasalin sa sariling wika natin. At ang anghel sa kanya nagpakita. Mismo ay nagpahayag na siya ay isinugo ng kanyang Panginoon, gaya ng ipinagtapat ni Gabriel sa kaso ni Zacarias, at gayon din sa kaso ni Maria, tagapagdala ng Diyos. Malinaw po, mula pa ng panahon ng mga apostoles at mga sinaunang Kristiyano ay natutukoy o na babanggit pa rin ang mahal na Birheng Maria, La Purísima Concepcion, sa pangangaral ng mga apostoles at ng mga sinaunang Kristiyano. Meron bang account ng mga early churches gumagawa ng ribulto at niluluhuran nila ang mga ito? Meron po ulit. At ito ay mababasa natin sa Kolosas, ang kabanata ay 1, ang talata ay 15. Ganito ang pagkakasabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Malinaw po, na ang pagkakaroon ng larawan ng Panginoong Hesukristo ay hindi isang pinagbabawal, Sa Biblia, mayroon pong pinagbabawal na larawan at mayroon din namang ipinapahintulot. Bagkus, ang Panginoon Jesus pa nga ay ang nag-utos na igawa siya ng larawan. Saan mababasa? Sa susunod na. Kailangan lang nga po natin suriing maigi. At ito ay napapatunayan sa kasaysayan ng Kristyanismo na ang mga sinaunang Kristyanismo ay gumagamit ng mga larawan o imahe, lalong-lalo na bilang kanilang mga tanda. At mapapatunayan na rin sa mga katakumba o sa mga sinaunang simbahan, sa mga kuweba, kung saan nagpupulong ang mga mananampalatayang Kristiyano na sa kanilang pangangaral, pag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay gumagamit ng mga larawan. Na gaya ng isang larawan na makikita natin sa Antioquia, kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kailangan lang po natin magsuri. Gaya nga ng sinabi ni Pastor, alamin natin ang tunay sa peke. Ang tunay na iglesia ay tinatag ng Panginoong Hesukristo. Samantalang ang mga iglesyang pagpatawad ninyo, subalit ang kanilang iglesia ay itinatag lamang ng tao.
Gaya nga ng kinuhaan natin na isang pastor na argumento, no, ang kanyang iglesia ay tinatag lamang noong 1989. No? Mas matanda pa po ako ng 6 na taon. Kaya po, muli po, ako po si Brother Michael Puno ng Catholic Faith Defenders, La Purisima Concepcion, Santa Maria, Bulacan. Ay nag-aanyaya na rin sa lahat ng mga Katoliko na aralin natin ang pananampalatayang Katoliko. At hanggang dito na lamang po sa ngayon. Sa susunod po uling mga video na may kinalaman tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Mapagpalang araw po muli. Puso ko'y nagpupuso.